Hello! Hello po! This is Dr. Homer Lim po. And this is Nilda. Welcome po to our weekly podcast. Last week po, wala tayong last Monday, no? Dapat last Monday, maghahabol tayo ng ating podcast. Yes po. Oo, bakit nga pala hindi tayo Mm-mm. nakapag-podcast? Kasi nagkaka-anxiety ako, Doc. Oo. Pagka Oh. above 40? Above Oo, 40? above 40, nagkakaroon ka ng mga brain, ano yan, Oo. doktor? Mga meron kang brain fog. Brain fog. Hindi brain fog Ay, ano yun. yun? Menopause. Pero hindi Ay! naman 40. Pag nasa Mm-mm. 50s na. 50s pala. Oo, Oo, 50s. yun. Tama. Okay. So, anyway. So, for today, nag-request si Nilda dahil marami raw nagtatanong sa kanya. Yes po, kasi doktor, ang sabi nga nila, madami daw mga skin na may eczema, tapos autoimmune pala yun, autoimmune disease. Tama. Hindi ko naman, doktor, maintindihan. Ano ba yung autoimmune disease na yan? Yung kotse. Oh, Auto. Yung kotse. yun na nga, doktor, ikaw talaga, doktor. Doktor, di ba parang hindi ko nga maintindihan bakit nagkakaroon yun? Si Chris nga, di ba? Yan na naman. Mention ka na naman. Autoimmune Sige. disease. Pero hindi naman siya mga eczema, yung mga Tama. psoriasis. Ano ba yun, doktor? So, ang ibig sabihin lang autoimmune, auto meaning self. Auto. Okay. Ako. Okay. Immune. Immune. Yung immune system mo. So, parang yung body mo, yung immune system mo, ina-attack yung sarili mong cells. Parang sinasaksak mo yung sarili mo, ganon. Tama, exactly. Ay. So, yung nga, ano bang manifestations ng autoimmune disease? Marami. Pwedeng sa skin. Yun nga, yung Yung mga eczema. Oo. Meron yung tinatawag na autoimmune thyroiditis. Ina-attack yung pinaka-thyroid cells. Meron din yung tinatawag na rheumatoid arthritis. Autoimmune din yun. Yung ina-attack naman yan, joints. Yung joints, so kaya nagkaka-arthritis, Kaya gano'n. nagkaka-arthritis, nasisira yung mga joints nila all over the body, masakit din siya, no? So maraming klaseng autoimmune. Sa kidneys naman, yung tinatawag nating lupus. SLE, lupus, yun din, autoimmune disorder din siya. Ang ina-attack naman siya, actually multi-organ na yun. Na-atake ang skin, ang kidneys, yung pati yung mga heart muscle na naapektuhan, no? So yun ang tinatawag nating autoimmune because the body has somehow or your immune cells have somehow tagged yung same cells as kumbaga foreign body. Kaya ina-atake niya. So kaya Kahit nagkakaroon. kakilala ko na siya. Para hindi pala kakilala, kaaway pala. Kaaway pala. Parang gano'n. Dati friends tayo. Yes. Tapos sinaksa ka sa likod. Backbiting yun. Oo, backbiting, no? Binabackbite tayo ng mga cells natin. Grabe. So yung immune cells, ikaw titira mo kami Oo. Babalikan ka namin. Lagot ka, hindi ka kakain. Wala kang pagkain dyan. Wala kang lechon. Lechon. Lechon na naman. So, doktor, kapag ka ganon, kunyari ako, wala naman akong mga sakit or what, tapos pero meron akong autoimmune na disease na hindi mo pa alam. Can we prevent that, doktor? Well, siguro unahin natin bakit nagkakaganon. Yun, diba? yun. So, the most common reason bakit nagkakaganon is sabihin na natin, pag ginugel nyo, autoimmune, sasabihin nila, idiopathic. Idiopathic meaning, we don't know. Pero most of the time, it's due to either exposure to heavy metal. So that could be exposure yung sa heavy metal like lead, 'di ba? Mercury, arsenic. Yan, they can actually appear like tinatawag nating foreign invaders. So yung immune cells mo, saan ba nagtatago yung heavy metals? Nagpupunta siya sa iba-ibang cells. It could be in your brain, in your fats, in your joints. So kaya yun yung mga ina-atake niya. It could be in the skin. Kasi heavy metals can be excreted through the skin. So so one cause of autoimmune is actually heavy metal toxicity. Other causes that is very very common also is due to a previous viral infection. Like, doktor? Mga Epstein-Barr, herpes, Epstein-Barr, CMV, cytomegalovirus,
Ayan, tapos yung mga herpes viruses. So it can become an autoimmune disorder later on in life because of the certain, even COVID. Yung COVID yun ako, virus. Kaya nga, nagka-COVID ako. tapos yung spike proteins, those who have been injected vaccinated ako. Oo nga eh. Lahat Lahat na. meron na. Kaya pala meron ako mga ganon. So in COVID, di ba, like COVID, you don't really die from the infection. It's your immune system is reacting to what the virus is producing, which is a lot of the spike proteins. So yun ang nangyayari. So these are some of the causes of autoimmune, or your gut, yung microbiome ng gut mo is sira. Pangit yung microbiome, especially those who have been taking yung mga H2 blockers. Yes, yung antacids. Yes, yung mga may GERD. Mga GERD, omeprazole, pantoprazole. Yan. So yung gut nila sira. So yung food na kinakain nila, instead na remaining in the gut, sa colon, yung particles napupunta sa blood. Foreign body rin siya. So they would parang the immune system attacks it. Paano kung yung food particle or yung tinatawag nating antigen of the food is similar to a cell, your cells. So kaya hindi autoimmune disorder. Yes. So pwede rin yung sinabi mo, minention mo, Doctor, like yung mga heavy metals. Wag mo nating kakainin yung mga ganon. Ano ba yung mga may ganon? Sardinas, tuna na malalaki, balyena, no? Sharks. Balyena, shark, mabawal yun. Pakain na lang kayo sa kanila. Tama. So actually, so heavy metals, rice. Oo nga pala. Mataas ang arsenic ng rice, no? Sadly, no? And then, yung tinatawag nating sa mercury, yung mga may pasta sa ngipin. May kulay itim pa. May amalgam. Yung amalgam, di ba? Ngayon wala na, but yung mga those who live in the 60s, 70s and 80s, no? Kasama ako doon. Kasama ka doon. So meron ka pang heavy metal, may amalgam. So that's mercury. It can cause autoimmune disorders later on in life, no? Yes. So yun ang tanong naman kasi, so ngayon, ang gagawin namin? How do we prevent Paano this? natin mapaprevent yun? So number one is to, of course, you have to remove those causes. Nako. Patay. So, sa sobrang dami kong fats, hindi ko siya makikita kagad. So, paano nga yun, Doktor? Ano yung best namin gagawin? So, the best would be to do an actual detox. Okay. So, we have, di ba, we have mga detox regimen or detox protocol wherein we can remove toxins. No? So, but of course, it depends again on what type of toxins. No? So, I guess the easiest way is magpawis. Ngayon, madali magpawis, di ba? Sobra. Di ba sabi mo kanina, pagkagising mo sa umaga? Pagkagising ko pa, pawis na ako. Pag tumayo ako, pawis na. Wala pa akong ginagawa noon. Grabe ho talaga sa init. So yun, pawis, di ba? So yun, you're actually shedding heavy metals, microplastics. Hindi natin na-mention, microplastics. Ay, oo nga. Yun, madami rin yun. Dami sa iniinuman natin. Iniinom, kinakain, food packaging. Yes, lahat na. In fact, even sa hangin. Yun yung number one, yung source of microplastics is through inhalation, not through ingestion. Kaya pala, Dr. Roy, yung meron nag-inquire sa atin, yung hydro, sabi mo, maganda yan, hydrogen something. Hydrogen inhalation. Kaya pala, maganda pala yun. Tama. Yun, sige, Doktor. So, pati pala yun, yung mga ini-inhale natin, which is talaga marami. Marami palang pwede kaya tayo nagiging autoimmune. Nagkakaroon ng autoimmune. Pero hindi lahat kasi nagkaka-autoimmune, di ba? Yes. Kasi matibay ang bitukan nila. Yes, Literally, sinasabi natin, ibig sabihin, their immune system or their gut, yung microbiome, yung bacteria, are healthy enough to actually help tone down the inflammation sa katawan. Yung iba naman na, especially those who've been taking a lot of antibiotics. Kasi makikita yan eh. So I'm sure a lot of people who are listening or who have come across this, may mga tao talaga na after taking a certain course of antibiotics, yun na, nag-allergy na sila the following weeks. Start na sila magka-allergies, no? So ibig sabihin kasi yung gut microbiome nila, yung bacteria sa gut, no, nasira. Yes, it's populated by bad bacteria. And these bad bacteria can actually also
trigger an autoimmune reaction. Oo. Nga pala, doktor, yung nga pong isa nating bagong patient na nagkwento nga po sa akin na siya po meron siyang eczema. So, ang binigay daw sa kanya puro steroid. Tama. Oo. Tapos, bilang hindi na daw naging effective sa kanya. Well, so, lalong kumalat. Correct. Yun. Now, Oo. I mean, yun ang sadly, no? We're not treating kasi the cause of the allergies, no? Of course, sinabi natin, di ba? Yung autoimmune disorder is because your immune system is fighting your own cells. When you give steroids, natural, sa simula, iimpis. Kasi ang action ng steroids is to lower your immune system. Lower the immune system. Natural, pag naging resistant na yung cells mo dun sa steroids mo, natural, sasabog, kakalat, dadami lalo. So, it's not kumbaga, hindi siya solution. Hindi naman pwede po buong katawan mo, puro eczema, maliligo ka na sa steroids araw-araw, di ba? Yung mga topical na steroids na gano'n, 500 agad, di ba? 1,000. Galit na galit yung mga pasyente. Dok, 3 araw lang yung 1,000 ko, hindi naman ako gumagaling, lalo pang lumalala. So that's because we have to treat the root cause. Not just the symptom, kasi mayroon kang kati-kati dyan, yung steroids. At the end of the day, yun nga nangyayari, sasabog at kakalat sa buong katawan. Kaya nga po, doktor. Kasi hindi na-treat yung pinaka-root cause yun of the nga, problem. doktor, yung sinabi mo nga na kailangan mag-detox. Opo. Kasi sigurado, madaming dumi yung katawan natin, yung mga heavy metal, microplastics, lahat po yun. Tapos ang hilig pa natin sa mga yung tosino, yun. Canned goods, processed foods. Tama, So, dapat talaga mag-cleanse tayo through the detox. Ikaw nga, kailan ka ulit nag-detox? Ay, araw-araw ako. Umiinom ako. Nagiinom ako ng probiotic. Para hindi halata. Halata yan. Halata ba? Kaya nga hindi ako sobrang tumataba. Parang mataba lang, pero hindi sobra po. Opo. Tapos po, umiinom din ako ng Ditocity. Wow. Pero hindi parate everyday. Kasi napapagod ako umihi. Ang dami ko kasi iniinom, parang ako hindi virgin parate. Wasyo, ganon. Yun. Lalo na ang init ngayon. Ang hirap po pumunta ng CR. Ganyan. Pero yun, umiinom din po ako. Lalo na pag nafe-feel ko na meron akong UTI. Talaga? Maganda po siya, doktor. Tapos, kasi pang-flush talaga. Yes. Saka yung serapeptase na to Tama, yun, yung mga basic na iniinom ko. Yes, so, kung magtatanong kayo, yun po ang dapat nating i-take. Yun yung basic, doktor. Opo, tama. Paano, doktor, kapag kunyari, may lahi na kayo na may eczema, psoriasis. Tama. Di ba? Nakakatakot yun. Tapos nagkaroon ka bigla. Ayun. So, usually, aside from detox, no, you have to take, to avoid, no, or at least taper yung autoimmune, is to take vitamin D. Ayun, vitamin D po. Sunlight. Pero kasi may mga autoimmune disorder. Doktor, pag ako nasa sunlight ngayon, alam mo, mamamatay ako. Masustroke ako sa init. Hindi. Maglalagay ka lang ng oil. Oil? Oo. Parang lechon. Crispy! Baka makain ako ng kapitbahay namin. Sabi ko, ay, ito na pala mga lechon. Tapos rosy cheek pa. Diba? Wag yun. Okay. So, vitamin D3. Yeah, D3 would actually help in lowering the recurrence or intensity of, di ba, ang dami nating pasyente, binigyan natin ng high doses of vitamin D together with the detox. Talagang makita mo na they are so happy with the results, no? Yes, oo. Nga pala si Sir Paul, yung husband ni Ma'am Vicky. Okay na yung kanya, yung dito sa paan niya. Yung eczema. Eczema niya din. Okay. So sabi yung gano'ng happy. May nagre-reorder na. Nakalimutan ko po. Hello po, Ma'am Vicky. Si Ma'am Rodelia nga daw, nagsasabi ng hi. Ma'am sexy. Ay! Nga po. Thank you po. Okay, so anyway, so going back to autoimmune disorder. So yun, so one of the things that we really advocate is high doses of vitamin D, no? In fact, vitamin D doesn't only prevent or lessen the effects of autoimmune disorders. It's actually very, very good for all types of diseases. Meaning, patients or people who have lower vitamin D levels,
low vitamin D sa dugo, very low, at higher risk of death. Death of all causes. Big sabihin, you can die from heart attack, strokes, cancer, pneumonia, any types of. But if you have high levels of vitamin D, you're less likely to die. So that's why it's very important to keep your vitamin D levels at a good level. Ano ba yung good level? Kasi lagi akong tinatanong So a lot of, kasi pag nagbibigay ka ng vitamin D, it's usually hindi nasa 1,000. Kasi yung nabibili sa butika, 1,000. Usually when we give vitamin D levels, it should be around 2,000 minimum for a healthy individual. Healthy, no? So if you're Katulad sick, ko, healthy. 10,000 ay yung ako. We will get to that. So a normal healthy individual would need 2,000 IU. However, if you have may sakit ka, may heart disease, diabetes, or hypertension, you might have to take a bit more, about 5,000. Now, in cases kagaya ni Nilda, medyo on the sexy. medyo on the healthy healthy side, no? Because they have large amounts of fat. Sadly, they would need even higher amounts of vitamin D kasi yung vitamin D napupunta sa fats. Kaya nga. Hindi nagagamit ng katawan. So they actually needed more. That's why you're taking 10,000 IU because as you become more obese, you actually need more vitamin D kasi vitamin D needs to be circulated in the body. Hindi trapped in an organ, no? Or in a certain part of the body. Like fats. Yes, fats. So, para sila mag-circulate, kasi nahihirapan sila mag-circulate po sa akin. So, ano pa, Doktor, kung may vitamin D, D3 na 10,000 IU. Of course, they still need to take a bit of vitamin C. Autoimmune disorders, they have, especially if they have been chronically on steroids, no, they usually have what we call adrenal fatigue or adrenal insufficiency, meaning adrenals mo, yung organ that produces the stress hormones, no, becomes very, very weak, very tired, no, kasi you've been taking too much of the steroids, nagkakaroon tinatawag na adrenal fatigue, no? So ano bang number one sign ng adrenal fatigue? Lagi silang sinisipon. Kunting inubuhan ka lang, may sipon na agad. Naku. Oo, ha? May lalagnatin na lang, no? So usually these are people who have low cortisol, especially kasi you need cortisol in the morning. You need cortisol because yun yung energy mo, extra energy for hunting. Ngayon kasi medyo minimimic natin. So instead of hunting for food, 'di ba? May naka-prepared na lahat, no? So hindi masyadong mataas yung cortisol, no? But you need that extra cortisol in the morning because that helps you have energy. It give you the extra boost to hunt, no? But of course, because of our lifestyle, hindi na tayo nag-hunt, no? Hindi na. Kung wala tayong pagkain sa refrigerator, lulutuin natin, no? So that becomes blunted also. So, but you need a bit of vitamin C, acid, vitamin D, because that helps your immune system. That lowers inflammation also. Pero alam mo, Doktor, doon sa mga nakakausap ko din, na nakukuha din ako parang meron palang mga may allergy sa vitamin C. Well, actually, yun. So, very good. Bakit nga po, Doktor? Okay, so we have to be clear, no? Vitamin C does not cause allergy. Okay. Because vitamin C is an essential vitamin. Meaning, the body needs it. Okay. Without vitamin C, yung may tinatawag nating yung scurvy. 'Di ba? Yung during the 1600s, 1700s when sailors were out into the sea, they would develop scurvy because there were no fruits in the ships kasi nasa barko sila eh. So they found out that those would have low vitamin C, they develop scurvy. Ano bang number one sign ng scurvy? Yung laging nagbi-bleed ang gums. Tapos madali magkapasa-pasa. So these are already signs of low vitamin C. And it's not actually vitamin C that they're allergic to. Kasi yung vitamin C that you're taking, check mo siya, is it tablet or is it capsule? Kung capsule siya, most likely it's pure vitamin C powder. However, if it's in a tablet, they have to put something para tumigas yung tablet. Or may color.
Yung coloring. So, doon sila pwede maging allergic. Not the vitamin C mismo. So, yung mga nakahalo doon sa vitamin C. Yung pala, doktor, kasi ang ininom niya kasi yung may zinc. Yung Yan na. Berber. Hindi. Kasi yun, so it's a vitamin C with vitamin B. Yes. A lot of people are allergic to the vitamin B. Especially B1. B1 is the notorious causing allergies. So may mga tao talaga na allergic sa lalo ng mga B vitamins. So natural yung multivitamin na may C, B, tsaka zinc. So it's not the vitamin C, it's actually the B vitamins. Allergic sila. So dapat pala i-push ko pa rin yun. I-push mo pa rin. Sabi po ni Doctor sa live namin, hindi po kayo allergic sa vitamin C. Hindi talaga pwede allergic. Kasi if you're allergic to vitamin C, you will not survive. Which happened din kay, di ba, yung sa isang patient natin nag-IV. Naging okay na. Di ba? So, I mean, wala naman yung allergy. Wala naman talagang allergy. No? So, I think that's, kaya kasi yung iba, lalo na pag nag-IV, di ba? Kailangan ba skin testing? You cannot really skin test the vitamin C kasi talagang mamamagayon kasi sobrang hapdi yun. No? Anyway, we just want to, sabi ni Brenson daw, grabe si Doc, more obese. Sino Si obese? Benson. Sino obese po dyan? Sir Benson, sino obese? Dahil sa rice mo to. Anyway, so yan. So talking about so other mechanisms wherein autoimmune disorders can also be triggered is yung favorite ng lahat is yung bulate. Parasites. So kailangan pala mag-detox tayo. So kaya nga naging parasite din. Kaya nga yung sobrang sikat ngayon pinag-uusapan, 'di ba? Gusto nila mag-detox from parasites, 'di ba? Araw-araw, 'di ba? Dami nga nagre-request dami nagre-request. And then yun ang kinaiinisan ko, alam to ni Nilda kasi tatanong sa akin, Doc, kailangan ko ba mag-binders? 'Di ba? Di pinag-usapan na natin. Uulitin po natin. You do not take your anti-parasitic drugs with binders. Binders such as charcoal, bentonite clay, Shilajit, what else? Zeolite, because they will also bind with the anti-parasitic drug. So if you're taking anti-parasitic together with the binder, guess what? It will be binded. So walang effect yung anti-parasitic drug that you're taking. So you're not supposed to take the binder together with the anti-parasitic. Now, to whoever is promoting that, show us the study that it actually works. Kasi ang bilis magsabi. Yes. Di ba? Tayo maingat tayo. We're not gonna tell you something that wala kaming proof. Di ba? Hindi naman tayo magsisinungaling because we want to be, kakaiba or sikat. No? We just have to be truthful. Yes. No? So, very important again to remind everyone that if you are going to take anti-parasitic, let's say because you want to remove all the parasites in your body, no? So if you want to take the binder, you take it siguro in between your anti-parasitic drugs, not during, kasi masasayang yung gamot mo, no? Wala kang matatanggal. Andun pa rin sila tulog. Doon pa rin sila. Hindi sila maapektuhan. Siguro dapat ang gamitin na yung binder, yung parang pampalitan charm. Para hindi lumaki yung mga... Hindi malaki yung mga bulate. Ganon, doktor. So, pwede sila, doktor, yun. So, detox, tapos mag-deworming, para doon sa mga parasite. Tama. Na nagkukos din ng mga skin diseases. Yeah, because, diba, doktor? Kasi nga, the parasites can release toxins. Oo nga, doktor. And that can be allergic. Yun. So, yun po yung mga kailangan. And then, at the same time, pag meron na kayo, kailangan na ng mga topical, di ba? Topical. So, yes, Pero we don't use steroids. Yes po. All natural po, like Ozonize glycerin. Yeah. Favorite ko din yun, doktor. Bakit? Kasi nawawala yung mga nagiging baby face ka ba? Saka parang cute ako. Ang labot ng skin ko. Ano? Cute. Cute. Masarap pang lechon. Sir Benson, di ba cute? Yun. Maganda ho yun yung Ozonize glycerin. Kasi sinabi rin po sa akin ng mga
mga patient natin na merong mga skin Tama. something, yes. Di ba nga, di ba yung isang, may metal implant Yes siya? po, opo. Oo, so medyo matagal lang talaga, no? Matagal lang talaga. Pero literally, nobody wanted to touch it because kasi may metal implant siya sa knee. And then yung bakal lumabas na. Yes po. So, hindi na siya pwede ma-surgery, no? So, hindi naman nila alam anong gagawin nila. So, we did use the ozonized glycerin. So, ngayon medyo... With methylene blue. Oh, methylene. So, magko-close na, no? Yes po. Oo, so... Lumiit na lang, lumiit siya. Oo, so we are so happy to see and hear that from our... from Nilda's friends. Yes. Ayan. Oo. Ayun. So yun mga autoimmune diseases, so doktor, so meron yung eczema. Ano pa doktor yung mga sakit ng mga autoimmune disease? Ayun nga, may rheumatoid arthritis. Yun po. So po pwede rin po. Ang dami pala. Psoriasis. Ngayon alam na natin. Hashimoto's, Graves' disease, no? Puro thyroid yun, no? So actually a lot of autoimmune disorders are manifested in, tawag nating weird diseases. Oo nga, doktor. No, weird diseases. But once you remove the autoimmune problem, nawawala lahat. No? So, Ma'am Rodelia is asking, sabi daw po sa kanya, yung vitamin C daw can cause kidney stones. Actually, vitamin C does not actually cause kidney stones. Vitamin C, kasi when you take high doses of vitamin C, you're gonna be excreting, iihi mo high amounts of uric acid tsaka oxalates. So yun ang pwedeng mag-cause ng stones. So for those who are taking vitamin C, you have to hydrate talaga, di ba? Whether or not you're taking vitamin C or not, you should hydrate. You should drink lots of water. Lalo na ngayon mainit, di ba? Inom dapat. Inom ng inom dapat, no? Yes, Tubig, hindi soft drinks, ha? Ay, wala nang soft drinks. Hindi naman ako nainom ng soft drinks. Iced tea. Hindi rin. Hindi. Okay. Nahirapan na magtimple. Tamad talaga po kaya mataba. Walang yaka. Ako pa nagtimpla ng kape mo, Kaya nga, alam niyo po, si Doktor ang nagtimpla ng kape. Oo. Actually, marami po yung Dulcolax. Kaya mamaya, hintayin nyo, within 30 minutes, tatayo na po yan. Pumunta na ng CR yan. Wala po Dulcolax na nalalasahan ko po. Kasi nalalaman po yun ng aking taste buds. Ganon. Okay. Kasi may excrete, sayang naman. Ayan, si Shinji Totoro asking, do you recommend colonoscopy for a person reaches 45 years old? Okay. So, actually, if you want to do colonoscopy, especially if you have history of, or family history of colon cancer, you can do colonoscopy. Usually naman, you can do colonoscopy pag wala namang nakita. You can repeat it after 5 years or 10 years, no? So you can if you want, no? Okay, so basically what we are advocating is, of course, you have to be proactive din, right? We don't want you to get sick. As much as possible, we want to prevent diseases, no? Not wait for the actual sickness to happen, sadly, no? Itong last week. Oo nga, doktor. Grabe, ang dami mong cancer patient. Nakakalungkot. Nakakalungkot talaga, doktor. Kasi puro sila stage 4. I mean, before, sadly, no, even before the pandemic. Doktor, yung pag sinasabi nila stage 4, is it because of the tumor is bigger? Or because meron ng Mets. Yun. Always, when we say stage 4, yung origin ng cancer or ng tumor is different. Kumbaga, kumalat na sa ibang part of the body. No, so sadly, no, ang dami natin ngayong yung mga nakikita mo once in a month lang dati o once in 3 months. Ngayon, every week, 2, 3. Brain tumor, glioblastoma, 2 in 1 week. Tapos may mga lung cancer. Yung lung cancer nga natin, di ba, doktor? Yung problema kasi, okay lang kung lung cancer. Lung cancer nasa brain na. So, parang, di ba, and this is parang normal. Naging normal siya. So, parang, I rarely see now people with lung cancer na hindi siya metastatic to the brain. So, nga, very important talaga yung you have to do your annual checkup. Because it's really one of the ways to detect it early. Kasi a lot of the cancers, especially sa lungs, by the time malaki na siya, or nag-mets na, tsaka ka magkaka-symptoms. Like magkaka-water ka, tubig. O sasakit ang ulo mo, ubo ka ng ubo, di ba? So, yun nga. So, these are things that, we want to avoid. So, that's why we advocate
at least once a year, you have your annual physical Tutoy, checkup. tatanong ko nga sa'yo, bakit nga ba siya kumakalat? Like lang, kakalat sa brain? Is it because near? Or because it's a weak organ natin? Kuminsan sa bone. Diba? Kuminsan sa liver. It's actually the type of, it's a type of cancer. So for lung cancer, it's really ang propensity niya or yung favorite niya is going to the brain. No? So yung prostate naman, of course, because of proximity, it goes to the bones. For colon, it goes to the liver. Kasi malapit din. Kasi malapit din siya. Yes. No? So usually taga-salo. So yung brain, actually the brain should not, because the brain is protected by a barrier. No? But because the cancer cells are very aggressive, they can actually hide and actually penetrate the brain. Lalo na kapag vaccinated eh. Oo, yun ang sad. That's and sadly because of what has happened during the pandemic, marami din talaga nagkamali, which they would regret later on, di ba? So but yun nga, if you have been vaccinated with these mRNA type of vaccines, then I would really suggest to do at least an annual physical to avoid any issues later on in life. Kasi even up to now, 2022, 23, 24, even up to 4 years after 5 years after their vaccines, you're still seeing a rapid increase in the number Mas mataas na ngayon, doktor. Kasi napansin ko, dati, isa, dalawa, tapos puro colon. Ngayon, meron ng lung with bone, with brain. Then you would know because yung mga nagpapa-CT scan, MRI, PET scan, ang haba na ng pila. Whether it's private or government, ang haba ng pila. So to the fact na minsan yung hospital, they would actually cut off kasi nag-overheat na yung machine nila. So they cannot accept more than like 5 a day. Kung hindi, masisira yung machine kasi overuse, no? Paano yan, doktor? Kung ako nabakuna ng 3, kailangan ko talaga naka-maintain lang ako ng detox. Nag-detox ka naman. Yes nga po. So yun, pwede ho ba natin sabihin yun sa mga natin na mga vaccinated na wala naman po may gusto na magkaroon tayo ng sakit na cancer, di ba? Tama. Tapos siguro you really have to avoid na everything which are bawal talaga, like heavy metal, plastics, etc. And plus, you detox kasi you cannot remove the DNA. DNA kasi, di ba, doktor? RNA. RNA pala. mRNA. Oo, diba? mRNA, opo. Modified. So, bawal ho talaga siya talagang matanggal na. Hindi matanggal. So, because studies have shown even after 4 years, 5 years, they still can detect spike protein sa dugo. Okay. And, worse than that, they can even detect that the spike proteins are actually inside the tumors. Nakakalungkot na. Nakakalungkot talaga, no? So that's why we need to detox. Yes, especially if you have already been diagnosed to cancer. Yes. You really need to detox often just to remove as much as these types of toxins that can cause problems, no? Yes po. Yun. Okay. Nakakalungkot nga yun, doktor, kasi ang dami ho nilang tumatawag, tapos nagsasabi nga ng ganito, tapos kuminsan naman po, kasi parang sasabihin nila, pwede bang wala to? Yung ivermectin, mebendazole, fenbendazole na lang. Oo, tama. Oo. So, yun pa ang isang kasi actually we understand naman the financial side. Correct. Pero sabi nga ni doktor, dapat talaga i-complete muna natin to, tapos saka natin tingnan kung saan magte-taper down. Tama. Ayun, Tama. doktor. Kasi ngayon nga, kala ng tao, because of the internet, right? You see sa Facebook, sa X, it's very popular, doktor, sa TikTok, whatever, o Instagram, no? Mag-take lang daw sila ng ivermectin, magaling na sila. Gaming na sila after 3 months, 6 months, no? So, but these are, kumbaga, if they do respond, it's like 1 in 100. Paano yung 99% of the population? Tapos kasama pa tayo sa 99%. Paano yung 99% na may cancer na do not have an effect because you're just taking one type of drug, right? So the reason why what we're trying to say is, if you take your antiparasitic, you should combine it, number 1, with your proper diet. Number 2 is how to starve the cancer. Aside from proper diet, how to starve the cancer. Hindi naman pwedeng hindi ka kumain. Una ka mamamatay bago yung cancer, di ba? So, but you have to limit, of course, yung amount of fuel
for the cancer. So we want to starve the cancer, not the patient. So that's why we are giving a certain protocol. Yes, It's not because, hindi naman sa amin, hindi naman kay Nilda yun eh. You buy it in the pharmacies, right? So, and it's cheap, it's available, it's accessible, it's safe. So that's what we are trying to, kumbaga, advocate. Yes, Cheap, safe, affordable drugs. Because, not all is mayaman who can afford all of them, di ba? So, we're trying to find ways how to, kumbaga, make it as affordable for everyone as much as possible. No? So I think that's the real goal. So, but if you just take, that triple drug or double drug, whatever, don't expect to get, 100% better agad immediately. Kasi these things takes time to work, no? Especially if you already have advanced stages of cancer, no? So, yun, Doctor. Thank you, Doctor, dun sa mga clarification nyo. Pero, I'm sure everybody hearing about this, you can also parang advise all the other. Kung meron nung kayong mga friends na really cannot afford yung mga sinasabi nating pang chemo, pang ano pa ba yun, Dr. Immunotherapy. So, there are some alternatives. But the alternative still is, parang sabihin natin, something that you cannot only rely on one triple drug, like the parasitic drugs. It is very effective, but it comes along with others. Yun po. Tama, correct. Yun, no? Hindi naman tayo, kasi meron din namang mga pasyente who have stage 4 cancer, who already have, kumbaga, nag-chemo na sila, nag-radiotherapy, nag-surgery, nag-immunotherapy, naging resistant. So, tawag nila ngayon, tapos stage 4 na sila, sabihin ng oncologist, wala na kami magbibigay. Yes. So, ipapalliative na lang namin ikaw. Palliative meaning, they'll give you a certain drug na, which is only one drug. Yes. Palliative meaning, it's, bahala na ang Diyos mag-work or hindi. And 90% of the time, they do not work because it's only one type of drug. And, cancer cells will become resistant to it over time. So we have to be smarter than the cancer. We have to find ways how to combine these types of therapies without actually killing the patient. Yes. Diba? So I think that's, or avoiding side effects. No? And we can safely say that if we do this properly, you're gonna have a good quality of life. No? Tama, Doktor. Kasi kung minsan din, pagka alam naman natin mafe-feel naman natin so I think you really have to pray for it kung if you wanted to push with the chemo or immunotherapy kasi at the end of the day talagang hirap na hirap din yung body ng patient. Tama. Tapos talagang nauuna ho silang namamatay. There are some who will die earlier than they finish the chemotherapy because they cannot endure the side effects. Tama. Yun po, Doktor. Yan. Or yun nga, mahina na yung katawan nila in the first place. Yes, oo. Hindi man lang pinalakas nung doktor. Anyway, anyways, 37 minutes na tayo. 37, isang question na lang, Doktor, kasi may nag-inquire dun sa natin chat dati, dun sa isang nating previous podcast. Meron yung pag-usapan natin yung melatonin plus L-theanine and magnesium glycinate. Yes. Pwede ba ho daw yun ipagsabay sa mga, yung mga kanilang yung maintenance medicine like hypertension. Yeah, it actually works well with patients with hypertension because with you have high sugar, diabetes. So melatonin even is an antioxidant, no? So it's safe po it's yun. very very safe. Yan. So you Coming can take from it. Dr. Safan. Okay. Yun lang po. So 37 minutes na, yes. 38 minutes na. Yes po. So, kung may questions po kayo, pwede naman po kayo maglagay sa comments. Binabasa po yun ni Doktor. Sasagutin po natin. Okay. And then, if you have any inquiries or kung meron po kayong sakit, just text me. Text po ha. 0917-595-7719 po. Tapos, Nako, i-ask ko rin yung question na yun kay Dr. In-announce pa niya sa buong mundo ang kanyang number. May scam na naman si Nilda. Sigurado yan. Pero para sa inyo ho, i-text nyo na lang po. Para hindi siya ma-scam. Yes. Kasi sagot ako ng sagot ko ano-ano nangyayari tuloy, Doktor. Tapos tatanungin naman natin kay Doktor yun. Okay. So for those who missed the episodes or kasi
Facebook would remove the videos after 1 month. So you can also watch this on YouTube as well as in Spotify. Okay? Yeah. So Basta i-google nyo lang po doon sa YouTube na lagay no Dr. Homer. Yun. Lalabas sa pulat. Ako kasi pinapanood ko every night. Adik, pinanonood mo every night? Kasi nakakatawa po kami doon. Tawa ako ng tapang, kunyari, sad ako, ganyan, magsa ako. Bago ako matulog, ayun, nakakatawa talaga kami. Ayun. Okay. So, thank you, everyone. Bye! See you again next week. Bye!